Oktubre pa nakumpiska ng gobyerno ang mahigit 100 kilo ng depleted uranium sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pero Desyembre lang ito ipinaalam sa publiko. Bakit kaya? Sa tingin ng isang geopolitical and economic risk consultant, posibleng Amerika ang nasa likod nito. Sabi niya, isang national security concern ang presensya ng depleted uranium sa bansa. Kung bakit, alamin sa report ni Sara Santos. Hindi na po biro-biro yan eh. Nagdudulot po yan. Kahit na hindi po yan sumabog, nagdudulot yan ng radiation na nakakakos nga ng cancer at iba't iba pang mga sakit. So, national security concern po yan. Yan ang komento ni Professor Mario Ferdinand Pasion, isang geopolitical and economic risk consultant patungkol sa depleted uranium na naipasok dito sa bansa. Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI nitong Lunes na Oktubre pa lang ay nagsimula na ang operasyon sa pagkumpiska ng mahigit 100 kilo ng depleted uranium pero hindi agad ito ibinalita sa publiko. Nakikita sa mga bansang ginamitan ng depleted uranium tulad ng Serbia na dating Yugoslavia na nagdudulot ito ng cancer dahil sa inilalabas nitong radiation. Anything with radiation is considered as nuclear weapon, kahit na hindi yan sumasabog ng katulad ng isang nuclear bomb, pero may radiation yan at meron niyang uranium. So against the Constitution po yan, against the Nuclear Weapons Free Constitution of the Republic of the Philippines. Ibinahagi rin ng eksperto kung gaano kadelikado ang uranium na tinaguri ang bunker buster, isang bomba na kayang tumagos at sumabog sa ilalim ng lupa. Nakakabutas yan ng pinakamakapal na steel, no? So, maraming paggagamitan yan. Pwedeng gamitin yan para pasabugin yung isang aircraft carrier ng China na alam naman natin made of steel, di ba? Pwedeng pasabugin yung mga bunkers na pinagtataguan ng mga nuclear weapons ng China o mga bunkers na pinagtataguan ng mga military leaders ng China at iba't iba pang mga bunkers, no? Kasi bunker buster nga tawag diyan eh. Nakakabutas nga yan ng pinakamatibay na tangke sa buong mundo eh. At pinakamatibay na bunkers. Yan warhead na matulis na pag sumabog mabubutas kahit yung mga nagtatago sa underground kayang-kayang abutan ng sabog niyan. Ginamit yan sa Iraq, no? Kaya yung mga command and control centers ng Iraq na nasa ilalim ng lupa, napakalalim, sumabog pa rin, no? Yan, ganyan ka-powerful ang depleted uranium. Binigyan din ni Pasion na ipinagbabawal ng ating konstitusyon ang presensya ng nuclear weapons sa Pilipinas. Sa katunayan, posible ngang matanggal sa posisyon o makasuhan ng mga opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa pagpapapasok nito sa bansa. As long as it is capable of carrying nuclear warhead or it has radiation or causes radiation, nuclear po yan, no? Pag sinabing nuclear, it pertains to radiation. So, bawal po yan sa ating constitution. Kaya, sana tanggapin natin yung ating constitution, ipatupad natin yung ating constitution. Otherwise, delikado po. Baka ma-impeach yung responsible official dito at yung hindi naman impeachable official, baka makasuhan sa korte, no? Kasi high crime po yung paglabag sa Constitution, culpable violation of the Constitution. Dagdag pa ni Pasion, nakalulungkot na hindi man lang ipinaalam sa mga sundalo na nag-imbestiga ng nasabing depleted uranium kung ano ang mga panganib na maidudulot nito sa kanilang kalusugan dahil kitang-kita sa mga larawan na kakaunti lang ang mga nakasuot ng protective gear. Karamihan ay wala talaga. Sa katunayan ng mga sundalo ng Amerika, Italia, Britanya at iba pang NATO countries na nag-handle ng depleted uranium ay nagdemanda na sa kanilang mga gobyerno dahil ang depleted uranium ang nagsanhi ng kanilang pagkakasakit ng cancer at iba't iba pang mga sakit. Naniniwala naman ng geopolitical and economic risk consultant na Amerika ang nasa likod ng presensya ng depleted uranium sa Pilipinas ngayon dahil ani Pasion, walang ibang may kakayanan sa bagay na ito kundi Amerika lang.
At kahit napaka-vocal ng ilang politiko kapag ginagamitan ng water cannon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sinabi ni Passion na walang politikong maglalakas loob na magsalita laban sa Amerika tungkol sa isyung ito dahil sa oras na sila ay magsalita, tapos na ang kanilang political career. Nananawagan naman si Passion sa mga Pilipino na kahit kaalyado ng Pilipinas ang Amerika, ay dapat huwag nating kalimutang unahin ang ating sariling interes, ang Pilipinas. Dahil ang Amerika ay may ibang pangunahing interes at ito ay ang sarili nilang bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sara Santos, SMNI News.